Alright guys, we're trading right now. So we're doing intraday to swing trading. Let's see kung makukuha ko yung intraday ko for today. Pero kung hindi, baka bukas. So it will go into much longer trade. Magiging swing trading tayo. Titingnan natin. So bakit ba ako nag-enter ng trades dito? So magre-reconstruction tayo ng ating chart. Bakit ako nag-sell? Ang importante, unang gagawin natin, paano ba natin magdi-decide? First, look for the trend. So dito nakikita nyo yung chart ko. So nakasell ako ngayon guys ha. Nakikita nyo yung chart ko, paangat naman yan. Pero gold, 15 minutes. So sabi ko pag scalping to, diba? Pero anyway, I really want to see my chart as clearly as a day. Dapat maayos. So I can see many candlestick. Kung ano ba ginagawa niya doon. So nagko-consolidate, nag-uptrend o nagbagya. So as of now, we're doing intraday guys ha. Hindi tayo nag-i-scalp. Kung nag-i-scalp tayo guys, positive na ako. Okay na yan. Ano ba yung first to check is find the trend. So titingin tayo sa longer time frame. You need to find support. And ito ang resistance. Kung isasama natin to, ito yung kahapon. So, dahil intraday tayo, daily high, daily low ang kukunin natin. So, ito yung daily high, ito yung daily low. Ano ba yung mindset for today is sell. Bakit? Kasi overall, downtrend naman yan in a 30 minute. So, ano ba yung benefits? You can decide much easier, magsisell ka. Merong body, tapos may mahaba, diba? So may weak na mahaba. And if you use price action, itong candlestick na to pandito. Nililito ka niya. So anyway, meron na tayong iniisip, sell na. Downtrend kasi. So we have a trend. So the trend is your friend. So go to 15-minute chart, then decide. Paano tayo magdi-decide, coach? So nakikita nyo naman may linya, ito yung nilinya, equilateral line. Pag tinignan natin, downtrend naman talaga and meron dito guys. Ayan, pakita natin. Ayan no, yung era na to, tapos yung era na to. Well respected yung equilateral lines resistance natin. Paano ba talaga ako nag-decide? Ang mindset natin dapat magsisell. Gagamit lang tayo ng market structure. Umangat, tapos bumaba, fair value gap. Dapat iniisip natin, umangat ulit. Ang problema, itong era na to, nilagpasan, bumaba siya. So pag ganito, nakakita kayo ng era na ganito, tapos nilagpasan niya, ano tawag doon? Hindi na yan BOS. Kasi paangat eh. Paangat, ang hinihintay natin dapat dito, umangat ulit. Ang problema, hindi naman umangat. Bumaba, tapos biglang umangat. So ang tawag ko dito, change of character. Ayun. So ayusin natin ulit. Ngayon, nandito na tayo sa current market. And ang tanong, Coach, paano naman na magdi-decide para umenter ng sell? Nakita natin sa 30 minute na sell area. So intraday guys ha, hindi to scalping. But we're using 30 minute to 15 minute chart. Okay lang yun. So you need to experiment guys. So palagi ko sinasabi, short time frame 1 minute to 15 minute. And yung long time frame 1 hour to weekly to monthly. Kung hindi nyo pa naiintindihan, much better use that time frame. Pero kung once you upgraded, mapapag-combine nyo na lahat. 1 hour to 30 minutes, 30 minutes to 15 minutes, and so on and so forth. Ganun talaga guys. And di ka dapat mag-stay kung ano lang yung alam mo. So it's much better for you to trade on your own than trust to others. Kasi balang araw, hindi magti-trade na yung mga yan, yung mga others na yun. So you can only trust yourself guys. And how to do that? Get the skills, get the knowledge. Ang maganda dito, Prime versus Free, where the coaches, one coaching sa inyo, meron bang gumagawa nun sa iba? So ako, ginagawa ko yun. I'm happy to do that. I'm not eager to profit guys. I'm eager to share the blessings because God will bless me. So that's it. Pero anyway, let's go back to our trades. Guys, alas 8 ko to trinade, itong trade na yan. Then, umalis lang ako, hinatid ko lang yung asawa ko. Then, bumalik ako dito for you to have this video. Kasi itong video na to, maybe it can help you someday. Or it might, or it will not. Pero,
at least ginawa ko. Kasi kailangan nyo to as inspiration, as additional knowledge. Kasi ito na yun nangyayari. How do we trade? How do we explain our trade? Ba't ba kami nag-sell? So anyway, ngayon ang tanong, may sell area na tayo sa 30 minute. Ngayon, paano ba ang execution natin? So let's go to the next lower time frame, which is 15 minutes. So kunyari, wala na to. Objective, delete. So ngayon, gagamit tayo ng Fibonacci, pero ang gamit nun is premium and discount. So sinet up ko na tong Fibonacci ko for that. And titingnan ko kung umepekto na siya. Wala. Ito, kung saan siya bumaba lang, guys. Kung saan siya bumaba. Ayun. So, it's either mag-fail ako dito or not. Pero, dapat dito yung stop loss ko. Pero okay na yan. Kasi ito na, kailangan niya lagpasan to. Pero anyway, let's explain further. Ngayon, kukunin ko saan ba yung execution. Paano ba natin ito gagamitin? That's the question. So, if our mindset is sell, na pababa yung market, and possibly, nabababa naman talaga yan because of the change of character. Paano tayo enter ng market? So, itong premium area and discount area, tandaan, ito yung kalahati nung pinaka-resistance mo, which is kung saan palaging nagbabanggaan yung market. Kasi dito guys, so may dalawang kandilang resistance dyan. Ayan, itong area na yan. May dalawang resistance dyan. So, dito, this is our support. So, kinuha ko yung Fibonacci ko, 50% para makuha ko lang yung gitna. Para malaman ko, ito na yung half. Ito yung gitna. So, I can get the smaller losses, then I can TP my bigger profit. Ganun lang yun. Tandaan, sell tayo, tapos bahagyang umaangat. Ang tanong, ito na ba ang ating? Yes, this is our execution. So, ito pala yung current market. Yan, sorry guys. This is our current market. Yan. This is our current market. Pinakamataas, the resistance, and the support. Yan. So, paano tayo i-enter ng market? If we saw itong era na to, dahil sell to, dahil may change of character dito guys. So, remember, this is a change of character. Change of character yan Chok yan So, nung umangat, iniisip natin, aangat na yan. Paangat lang siya, hindi siya bababa, aangat yan. Ang problema, bumaba, pero okay lang yan, per value gap lang yan So, nagko-consolidate lang yan. Tapos, dapat ang susunod niyang gagawin para maging trend following na paangat. Lagpasan niya tong era na to. Yan, kung saan yung arrow. Lagpasan niya. Ang problema, yung fair value gap natin, yan, lower high yan guys So, binuo ko na para mas maintindihan. Nilagpasan, there's a change of character. So, umangat to isang mahabang kandila, umangat. So, ano ba ginawa niya? Dito na papasok yung Fibonacci premium and discount. So, nung bumalik sa premium and discount, guys, ayun bumalik sa premium. Nag-execute ako, nag-pending ako dito. So, tinamaan niya yung mga resistance dito, yung sa fair value gap area, tinamaan yung mga resistance, and doon ako naglagay ng sell limit. Nag-execute siya. Pagdating ko dito sa bahay, ayun na, bumaba na siya. Pero ang tanong, bababa ba yan hanggang dito? Hindi ko alam. So, we will still see. So, yung iba, sinesecure na nila yung profit nila. Pero as of now, sell yan because sa 30 minute, we have a strong sell here. So, engulfing guys, ganda ng pagka-engulfing. Pero, sabi ko nga, nasa loob siya ng OB. Hindi naman ako manghuhula, pero based on my experience, ang susunod na gagawin yan is itong kandila na to, bababa. This is engulfing. Every time na magkaka-engulf, ganun ang nangyayari. So, hindi naman ako 100%, pero kadalasan, ganun yung nangyayari sa market. There will be a story behind the candlestick, kung gaano kataas, kung gaano kahaba, yung wick niya, and yung body niya. Pero dahil dito, panlito to Pero ang trend pa rin natin is sell. So, itong 30 minutes, nag-downtrend, engulfing, and we will see kung anong susunod niyang gawin. Anyway guys, intraday to, hindi ko natatanggalin. Pero hindi ko siya babantayan guys. Kung matsambahan ko lang. Kung sadya ko lang na makita.
Because mamaya may gagawin na ako, and every time di naman ako nakababad dito eh. It's either naglalaro ako or nanonood ako or may kinukumpuni ako doon or ihatid ko yung mga anak ko. So yung pinaka main job ko is this. Pero pag nakikita nyo, very petics ang trabaho. Kung manonood ka lang ng chart everyday, yes, pwede naman, kasong may emotional ka lang. Itutuloy natin tong vlog na to kung na-stop loss ba ako o nag-out ba ako sa market or natipi ko. So anyway, let's see. Sana matipin natin. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Ngayon, so kahapon nag-intraday tayo for that day. Sana. Pero hindi ko nagawa because kagabi nagne-negative siya. So syempre, emotional kicks. Nadidismaya ka sa mga nangyayari sa trade mo. So kaalis pala kami mamaya. Later na lang guys. Maalis kami, punta kami ng SSS. So babalikan ko kayo. Alright, so guys, it's another video for this, yung karugtong nung kahapon. So check natin kung ano nangyari sa trees. Pero nakita ko na siya kaninang umaga, natipi na. So nangyari, nag-trade pa ako kagabi. Sabi ko nga, limit your trades. It's look like you have 10 trades, divide mo yung capital mo into 10 trades. So yung stop loss mo, dapat yun yung mga 10 trades mo. Pero anyway guys, let's talk about to this intraday to swing trading. Ano ba nangyari nung trade natin kahapon? So check natin. Ito, kita nyo naman, gold yan guys. Then balik tayo sa current market. Let's see guys kung na-profit ko nga daily history. Nakita ko na siya kanina. It's a very good morning. And every time I sleep, may ganito nangyayari as an intraday. Minsan hindi. Minsan tumatagal pa siya, nagiging swing. And or minsan, I set my stop loss na sa positive side. Pero dito may istorya to guys. Actually, kahapon, sinilip ko na to nung mga gabi. Umangat siya, talagang grabe umangat. Tapos nagne-negative ako. Itong era na to, yan. Nakikita nyo to, yan. Dito ulit ako nag-sell. Why? Bakit ako nag-sell? Kasi sa 15 minute, check natin. Eh, syempre, execution natin 15 minute. Kinuha ko itong baba. Kasi ito na yung bounce. Ito. Hindi pa yan. Ito, yung baba na to. And sinukat ko to. Yung pinakatas. Pwede rin dito. Pero kadalasan, kung saan yung mas maraming nag-uuntog, doon ako nagsusukat. Kasi much stronger yung resistance nun kaysa dito. Even though may katapat naman to malayo, stronger din. Pero mas gusto ko kung ano yung maraming nag-uuntugan kagad, mas well respected up to that time. Yung oras na yon. And kadalasan, magre-react muna siya dito sa era na to before it will react on the top level. So, nangyari, nag-sell ako because my goal is $100 a day. And as an intraday, sayang naman yung pinagpaguran mo, yung pinag-isipan mo dito na bumalik lang dun yung market, diba? So, emotion kicks, itong sumisipa na sa akin. Nung na-drawing ko to, nagne-negative talaga ako. Positive yung isang trade ko, ito, nagne-negative because nag-enter nga ako dito sa era na to, kung saan yung 50. Pero alam ko downtrend. Yun lang alam ko, pinaniniwalaan ko lang siya na downtrend. Ang problema, yung some traders, they limit their stop loss para hindi malaki, which is good. Pero ako guys, kung ano yung stop loss ng unang trade ko, doon ko rin nilalagay. Hanggat hindi niya malagpasan tong era na to, hindi to uptrend. Ang ginawa ko, dahil nade-demoralize ako, hindi ko talaga siya pinanood. Gumawa ko ng ibang bagay. I forgot my trades, para hindi ko siya pipilitin tignan. Kasi if I review my trades, baka yung stop loss ko ma-adjust ko na. And ano lang ako, tao lang din ako. So I really want to lessen my losses. Kilala ko yung sarili ko na ganun yung gagawin ko. Much better na hindi ko na lang siya papanoodin because I'm doing intraday, di naman scalping. Palagi ko sinasabi na hanapin mo muna yung sarili nyo. Nag-i-scalping ka pero naging intraday ka na. Or nung i-intraday ka, yung trades mo na nag-negative lang, parang nag-scalping ka lang because you limit your losses. Many traders failed on this area. They don't know who they are, what they are. They don't know
what they are doing. They know how to read the chart, pero hindi nila alam kung ano yung klaseng trade nung ginawa nila yung trades nila. And that's how many traders fail. Pero ako guys, I stick to my rule. I stick to my trades. I stick to my strategy. So I know myself na pag nakikita ko ng negative, baka ma-stop loss ko instantly because you have fear. It's natural na natatakot tayo. SL hit, maski yung magagaling na trader na de-demoralize yung mga yan. Nalulungkot sila. And even TP, natutuwa tayo. So you need to calm yourself. Minsan nagiging overconfident. Ay, papaba na to. Yes, let's do this. It's time to make money. Don't do that, guys. You need to be focused. Don't think anything. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Focus on the chart. Focus on your strategy. Sundin mo lang yung rules about boss and choke. And you will be fine. So ako, emotion kicks, labas ako sa chart. Pero if you really want to be consistent trading, you need to practice muna yung ganitong style. Kasi if you want to scalp, tapos ka dyan. Because scalping is sniping entry. Nag-i-snipe yan. Boom, yung instant headshot, ganun. Yung pag bumaba, baba talaga. Pag nag-sell ka, bababa talaga. That's sniping entry. And dito guys, as a day to swing, you need to have very disciplined attitude. So you need to know yourself kung kailangan mo panoodin para mas-stress yung talo mo. Kaya mo nilagay yung stop loss mo doon because if market will go there, pa-up trade na, lalong lalaki lang yung talo mo. That's why you setting your stop loss on that area. And syempre, kung magkano rin yung stop loss mo, you need to calculate the stop loss you will get. Kung masakit na ba yun, then wag mo nang lagay yung ganong klaseng lot size. You need to control your lot size. Kung 0.01 ka lang yun, okay lang yun. We want you to become a profitable trader. Yun yung gusto namin. Hindi namin gusto yung nanalo ka lang ng isang beses na malaki, then susunod na yung talo nyo. Hindi kasi ganun. Kung scalp ka, yes, pwede. Pero kung hindi ka namang scalper, just like me, hindi kasi ganun nag-work yun. Always remember guys, the longer the time frame, the stable the trend. Kaya kung pababa yan, pababa lang yan. And magagawa mo lang yun kung mag-hold ka lang ng trades mo. That's it. Not 1 minute, not 5 minute chart because very confusing yun if you do day to swing. Actually, ang intraday is, ang ginagamit niyan is 1 hour, 4 hour to daily. But may nakita na kasi akong pattern na katugma ng 1 hour to 30 minutes. That's why I'm use the 30 minute then I execute on 15 minute. So you need to experiment things. If it's going to work, don't forget to backtest your trades. Anyway guys, we are profit. You get inspired of what we're doing. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye.